Hi guys! So ayun, update lang sa ating kuting serye. Dahil nga umabot na ng 24 hours ang mga kuting, kailangan na namin silang liguan. Syempre dahil tatlo sila, prepare ko muna at medyo mahirap ng liguan tong mga to. Then kinakabahan din ako kay Belly. So inuna ko muna yung tubig. Para relax lang ang lola mo. Hindi niya alam liliguan ko siya. So ayun nga, behave nga pumasok si Bella sa loob ng washroom. Nung niliguan ko siya, medyo matindi yung kapit niya sa planggana. Pero syempre, natapos din kami sa pagsha-shampoo. Tenga naman ang inasikaso ko. Siguro nakaramdam tong dalawang kuti. So sabi nga sa akin, babae at lalaki to. Syempre, ito yung mother, Bella ng kanyang pangalan. Nag-isip kami. Naisip kong Loli ipangalan dito. Follows video. Taking think about of the cat. Dumi-dumi. Ano daw ulit yun? Natin manso. So, ayun nga, eto na nga. Nalilito nga ako dito kung sino yung babae at lalaki. Di bale, malalaman natin kung parehas babae at parehas lalaki. Parehas nga kasing maliit pa yung mga ari nila, kaya hindi mo identify. So, ayun, behave naman itong cuting. Ang sarap pa niyang liguan. Kasi si Bella hindi masyado magalaw nung niliguan ko. Pero yun lang, syempre, nag-iingat ako. Behave nga at medyo maligam-gaman tubig na ipinaligo ko sa kanila. Syempre, hindi daw pwede magbukas ng gripo kapag nililiguan ng pusa kasi nararatel sila. Natatakot at kinakabahan sila, natitense sila sa tunog ng gripo. So ayun, prepare ko na nga ito para naman smooth at maayos ang pagpapaligo sa kanila. Para hindi rin sila nai-stress sa sound ng gripo. At dahil behave nga tong aking mga cuting, sobrang dali at napakabilis ko lang silang naliguan. Grabe ang bebehave. Kamusta naman kaya din sa isa? So ayun nga, pinunasan ko muna dito sa toalya. Para naman pag blinower ko siya mamaya, ay madali lang matutuyo ang kanyang mga balahibo. Ayun nga, habang binoblower ko na siya, medyo nangangatog at natatakot siya. Siyempre, maingay yung blower at the same time, malamig din. Prosida nga ako dito sa pangalawang cuting. Nakakagigil, ang sarap pisating. At sa unang lubog nga dito sa tubig, hindi nga masyadong pumalag to. At parang sarap na sarap pa sa pagpapaligo sa kanya. O baka naman dahil wala lang siyang choice. Kasi nga naman, ang laki na nakahawak sa kanya. So ayun, una ko talagang pinupunteriya sa kanila habang pinaliliguan sila is yung mga tenga nila. Paano nga naman? Medyo may kadumihan nga naman yung tenga nila. At hindi ko nga sila masyado mapapasok sa kwarto. Gawa medyo hindi kaaya-aya. Hindi naman sila mababaho at malilinis naman silang tingnan. Gusto ko lang din naman na hindi lang sila mukhang malinis, malinis naman talaga. Dahil sa dami nga naman ang bumibisita dito sa bahay. At pilit silang inaarbor, syempre dapat malinis sila. At ayun, natapos nga ang liguan session. Proceed naman tayo sa punasan at pagbo-blower. So dahil ba sa mga medyo ang tsatsaka nilang tignan. Ito ang isang to papungay-pungay pa ang mata. After ng blower, isa-isa ko naman silang kinuha. Sinuklay-suklayan ko nga at medyo kulot-kulot ang buhok. Pinatakan ko nga rin tong mga to ng pampatak sa mga fungal infection at para talaga sa tenga. Actually, recommended siya ng pet shop na binilhan namin. At saka kaya ganyan yung buhok ay nung after ko nga liguan, recommended nga din ng aking friend. Lagyan ng coconut oil yung tenga habang wala pa. Para daw lumambot yung mga anik-anik sa tenga. So lumambot naman siya, ang kaso lang nahawakan ko nga yung ulo nila. Kaya ayan, para mga basang sisiw ang ulo. Pero ang totoo, tuyong-tuyo na sila that time. Sinanghay program ko nga tong cuting na to. Para hindi naman pumalag-palag kapag nilinisan ko yung kanyang tenga. At para kahit panggigilan ay mabango ang tenga. O diba? Sino ka dyan? Ayan na nga, pwedeng-pwede na silang magligalig sa kwarto. Habang nandito pa kami sa kwarto kung saan titira ang aking beshiwak. Dito muna ako tumambay, wala pa naman siya. At nung matutulog nga ako, nakakaloka. Lola mo di nakatulog. Pasukin ka ba naman ng dalawang cuting? Habang natutulog din dito si Darlot, ay siya, takbuhan ng takbuhan dito. Imbes nga matutulog na ako, ay tawa ko ng tawa sa kanila. Cute, nakita ko sa kanilang dalawa pag naghaharutan. Napakasarap tignan.
Nakapanggigil nga naman kasing titigan tong dalawang to. Dahil napaka-playful at napaka-adorable na lang tingnan. So, ayun nga, yung bag ko pang opisina ay ayan. Nakakaloka, doon sila naglaro, ginawang playground. Pinatay ko na nga yung ilaw. Dahil may awang yung pintuan dito, kasyang-kasya sila. So, lola mo, no choice. Hindi ko alam kung paano ako matutulog nito. At kung maririnig nyo nga, yan po ay susi ng aming bahay. Yes po, kinukuha niya po sa loob ng bag ko. Ang susi ng aming bahay. Nakakalokang cuting to. Akala ko naman ay tuwan-tuwa talaga sa bag ko. Yung pala'y nakahanap ng kakalkal. Ay, bongga. Anong kinakalkal mo dyan? Labas! Bye! Kinaumagahan nga ganito ang eksena. May naghahakot ka ng mga gamit dito sa bahay palabas. Ay siya, ito naman isang cuting ay pumasok sa isang plastic bag. Eh di lalo nang gigil at nakitan tong mga to. So ayun lamang po muna. Papaalam na muna kami ng aming mga cutie. At sa susunod, i-update ko naman kayo sa experience sa mga to. Bye!